Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew 18:15 to 17. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita at dalangin ko na samahan nawa niya tayo sa ating pag-aaral at pagtatangkang unawain ang kanyang mga aral tungkol sa usaping ito. The shepherd's heart in church discipline. Alam po ninyo, palagay ko'y hindi naman lingid sa inyo na ang church discipline po ay isa sa mga aral ng banal na kasulatan na madalas na pong napapabayaan o di kaya na may naisa-isang tabi sa maraming mga churches ngayon. At somehow naiintindihan natin kung bakit. Ano po? Kasi para po sa iba, ito po parang napakalupit naman. Yun po yung karaniwan nating naririnig na reaksyon. O kaya naman para po, pastor, mapanghusga kung ipapractice nating patuloy ang church discipline o kaya naman parang kulang po tayo sa pagmamahal. Pero nais ko pong tawagin ang inyong pansin sa mga katotohanan na nakasulat mismo dito sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan ngayon na malinaw po na ito ay itinuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang nagsasalita dito sa Matthew 18:15 to 17. Ang ating Panginoon, yung ating mabuting pastol na tumatanggap sa mga makasalanan. Huwag nating kalilimutan na ang ating Panginoon ang mabuting pastol at siya po of all people, siya talaga ang malinaw na tumatanggap sa kahit anong uri ng makasalanan. At hindi lang siya tumatanggap sa mga makasalanan, siya po ay nagpapatawad sa mga nagsisisi. Siya po ang mabuting pastol, mga kapatid, na naghahanap sa mga naliligaw. At siya ang nag-uutos po dito sa kanya iglesia, ang mabuting pastol din. The same good shepherd ang nag-uutos sa kanyang iglesia na magsagawa ng magsagawa ng mapagmahal at mapagkalingang pagdidisiplina. Gusto kong bigyan ng diin yon. Gusto kong palaging ipapaalala sa atin na ang SGBC ay isang mapagmahal na simbahan at huwag dapat mawala yung ganong puso. Isa po yan sa diwa na meron tayo na lahat ng ating ginagawa, maging sa usapin ng church discipline ay gagawin natin sa isang paraan. Anong paraan? Mapagmahal na paraan, mapagkalingang paraan. Now, ang purpose po ng church discipline ay hindi po para makapagparusa ka lang Yun yung gusto po nating klaruhin doon. Hindi yun ang pangunahing layunin. Hindi yun yung ultimate goal. Makapagparusa lang, makasakit lang sa iba. Kundi po, upang maibalik natin ang isang mananampalataya, ma-restore natin ang isang mananampalataya sa tama po niyang relasyon sa Diyos at sa
tama ring relasyon sa church as a whole, sa buong iglesia. Malinaw po yan sa Galatians 6:1. At ganun din po, kung ikukumpara natin yan sa James chapter 5, verses 19 to 20. So dapat yung diwa na nag-aari sa atin, kung tayo man ay nagsasagawa ng church discipline, ano daw? Makapagpanumbalik sa kapatid, ma-restore ang kapatid na marahil ay nalalayo doon sa katwiran na itinuturo ng banal na kasulatan. So ipinapakita po nito, mga kapatid, sa atin yung ano ba yung pinakapulso ng Good Shepherd? Ano ba ang pinakapuso ng mabuti nating pastol? Ang kanya pong pagmamahal sa kanyang mga tupa. Yun yung kitang-kita natin kung ang gusto ng ating Panginoon ay isagawa yung church discipline sa paraan na mai-restore ang isang naliligaw na tupa o nalilihis na tupa, ito po ay palatandaan na talagang mapagmahal ang ating mabuting pastol. At ang kanyang hangarin mamuhay po sila, yung mga tupa sa katwiran, mamuhay ang mga tupa ng Panginoon sa kabanalan. At ang kanya pong pagnanais na mapanatili, yung pa yung isang makikita very obvious dito. Gusto niyang mapanatili kasi yung diwa ng kabanalan at sa loob ng iglesia na yun yung dapat naghahari sa kalagitnaan natin, yung ating zealousness na, teka muna, dapat tayong lumakad sa katwiran. At kung may kapatid na halimbawa nalalayo doon sa landas ng katwiran, kapatid, huwag kang lumayo sa katwiran. Lumakad tayo sa daan na itinalaga ng Panginoong Diyos sa atin. Nakukuha po ninyo, mahalaga na maintindihan natin yung bahagi na yon. Nais ng ating mabuting pastor na mapanatili po yung kabanalan sa iglesia, mapanatili yung magandang patutuo ng kanyang iglesia. That we're supposed to shine forth, yung glory ng Panginoon makita through us as individuals and of course as a corporate body, as a church. At siguro po kung tayo naman yung nasa posisyon na tayo yung itinutuwid doon sa konteksto ng siya ang mabuting pastor, naalala ko po yung sinabi ni David sa Psalm 23. Ano yung tamang attitude ng tupa sa isang alam niyang mabuting pastor? Sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Alam natin yung context nun. Yung rod, yun po maikling pamalo na ginagamit ng shepherd para po dalawa gamit nun yun kanyang panangga sa kaaway na pwedeng pumuksa sa kanyang mga tupa at minsan na may pampitik ngayon doon sa tupa, sa tupa na matigas ang ulo. So yung rod ay may dalawang gamit. Ito ay pangproteksyon at ganun din naman ay paminsan-minsan ginagamit din niya. Kung may mga ganung tupa yung medyo pasaway doon sa kawan. At you could imagine, lahat naman tayo nakakita ng marahil sa isang documentary na may mga tupang medyo, kung dito papunta iba siya ng daan at para maprotektahan siya, mas madali po kasing mabitag ng masasamang hayop yung nag-iisang tupa. Kaya mahalagang maibalik siya doon sa kalipunan ng mga kawat. At yung staff, pamilyar din tayo yan yung mahaba na may kawit sa dulo. Na yun, same yung purpose nun pangkawit yun, minsan kinakailangan kawitin ng pastolang tupa na malayo na marahil lang na natakbo para maibalik din doon sa kawan. At ang diwa ng tupa, na-appreciate niya yun. Thy rod and thy staff, they comfort me. Parang salamat po dahil iniingatan mo ko, pinoprotektahan mo ko because I do have the tendency to
go somewhere else. Ano? At maligaw, you see. So, para po mas ma-appreciate natin itong text na ating gusto sanang pagbulay-bulayan, mahalagang makita muna natin yung pinaka-context ng Matthew 18. Sapagkat ang specific nating pinag-uukulan ng pansin, yung verses 15 to 17. So, may context yun. Ano ang context? Well, mapapansin po ninyo na doon sa Matthew 18, nagturo po muna ang ating Panginoong Hesus tungkol sa kapakumbabaan. Yan yung unang-una niyang itinuro doon sa unang 4 na talata sa Matthew 18, or Matthew 18 verses 1 to 4. Alam ninyong lahat, alam nating lahat na napakahalaga ng diwa ng kapakumbabaan. Yung bang tinatanggap mo kung ano yung tama, ano yung mali, hindi nangingibabaw yung ego, hindi nangingibabaw yung pride, na halos yung ilang bahagi niyan tinalakay natin last Sunday only. Amen? Kung naaalala pa ninyo yung ating series sa Galatians. Pagkatapos po nun, ay ipinakikita rin ang konteksto ng Matthew 18:15 to 17, yung pagmamalasakit niya sa kanyang mga munting anak doon sa verses 5 to 14. Napakahalaga sa Panginoon yung kanyang mumunting mga anak, at ito'y tumutukoy sa mga alagad niya, sa mga mananampalataya na sobra siyang nagmamalasakit sa mga ito, na ayaw niya na ito ay matisod, mahulog dahilan lang sa someone else. You see, kaya sabi niya, mahalaga na maingatan ang kanyang little one, sa kanyang mga munting anak. At pagkatapos po ay nagturo siya tungkol sa pastol na iniwan ng 99 na tupa upang hanapin ang isang naligaw. Doon sa verses 12 to 14, ganun kahalaga. Ang nakikita naman natin dito, yung halaga ng bawat isang tupa. Na kung saan handang iwanan ng pastol yung karamihan na nasa ligtas na lugar para niya magawang iligtas at hanapin at iligtas yung isang naliligaw. So, mula po sa konteksto na ito, makikita natin ang pagdidisiplina po ng simbahan ay isang paraan ng mabuti at mapagkalingang pastol upang mahabol ang nalilihis na mananampalataya at maibalik po sila sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kanyang iglesia. Palagi po nating ilalagay yon sa gitna ng ating pag-iisip. Restoration. Maibalik ang isang nalilihis na kapatid. Now, mula doon ay yung dadako na tayo doon sa ating teksto, at dito makikita po ninyo yung tamang order ng church discipline. Nagsisimula po ito sa isang mapagmahal na private confrontation. Doon nagsisimula no? Kakausapin muna, hindi ipagkakalat sa lahat. Kakausapin muna yung kapatid na marahil ay nalilihis. Babasahin ko po muli yung verse 15. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. So bago pa man po ituro ni Jesus ang proseso po ng church discipline, ipinapakita muna niya muli ang kanyang puso bilang mabuting pastol. Anong sabi po niya? Moreover, if thy brother shall trespass against thee. So, ang tinutukoy niya dito, kung gayon, malinaw na hindi isang unbeliever ang itutuwid. Kapatid Isang kapatid sa pananampalataya. Muli, moreover, if thy brother shall trespass against thee. Isang kapatid sa pananampalataya na kabilang sa pamilya ng Diyos at bahagi ng
kanyang bahagi ng covenant people of God. You see, dahil po mahal ng Panginoon ang kanyang mga tupa, hindi niya tayo tinuturuan na baliwalain ang kasalanan o hayaang masira ang ating pagsasamahan. Minsan, di ba, mas delikado pa nga yung tahimik lang tayo sa isa't isa. Tapos kaya nga may terminong backbiting, tahimik, ngiting aso, tapos pag nakatalikod tsaka mo sasakmalin, sisirain. Hindi po yun ang tamang order. Hindi po yun yung tamang pagtuturo ng ating Panginoon. Malinaw po dito. Yun nga yung iniiwasan. Kasi masisira yung ating samahan. Hindi ba? Yung parang you go beyond your feelings. Kasi may mga pagkakataon, at yan ay karanasan ko, nalalaman ko, kilala ko yung mga tao na sinisira ka sa likod. Pero yung biyaya ng Diyos ang nagagawang mayakap po pa rin kahit yung kapatid na mukhang napakasakit ng sinasabi laban sa iyo. At yun yung tamang diwa, mga kapatid. Yun, wala nang iba. At para maiwasan yan, nagbigay ang Panginoon ng tamang paraan. Ano yung tamang paraan? Sabi, malinaw yung utos go. Nakita nyo ba yun? Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him. Kung meron kang usap sa kapatid, ang pupuntahan mo yung kapatid na may problema ka at sa kanya mo sasabihin kung ano ang issue mo, kung ano ang problema mo sa kanya. So, mula dito, malinaw na ang unang hakbang, mga mahal kong kapatid, sa church discipline, hindi po paglayo, kundi paglapit. Go Hindi sinabing go away. Go to that brother. Di ba? Hindi yung mula ngayon, hindi ko na yung kikibuin. Hindi ko na yung papansinin. Huyo ka sa akin, yung mga ganon. Hindi yun ang tamang diwa. Palapit Kapag ang isang kapatid po nagkasala laban sa atin, hindi tayo sinasabihan na magkalat ng chismis. Hindi yun. Yung ba sinabi doon sa Matthew 18, go and tell everyone sa usap mo laban sa kanya. Hindi. Yun yung bawal. Huwag kang magkalat ng chismis. O kaya naman, huwag kang humanap ng kakampi. Wala dun sa talata yun. Mas maraming kakampi, mas mainam. Mas maraming nagagalit sa isang kapatid, mas mainam. Tuwang-tuwa ka. Ang tanong, natutuwa kaya yung Diyos? Yung ating mabuting pastor, natutuwa kaya? So, yun yung mga hindi ibig sabihin noong verse 15. Hindi tayo sinasabihang magkalat ng chismis, hindi tayo sinasabihang humanap ng kakampi. O kaya naman yung iba, trabaho din to. Maglabas ng hinaing sa social media. Yun nga yung doon ka nagve-vent ng feeling mo. Hindi mo pinapangalanan, pero alam na meron kang gustong paringga. Yung mga ganon. Hindi po tama yon. Kaya nga ako, minsan nakakaramdam ng kalungkutan pag may mga kapatid tayong nakikita kong at nababasa mong parang may kaaway sa social media. Nalulungkot ako sapagkat hindi nagbibigay yon at nag-iiwan yon ng magandang patotoo. Sa mga nakababasa nito, bakit parang yung puso mo'y punong-puno ng kapaitan? Bakit? Meron nga isang pagkakataon, mga kapatid, na sa isang gathering, may lumapit sa akin isang kapatid at nagsimula, nandun si kapatid na Joel, kaya merong isang saksi na lumapit at nagsimula siyang mag-vent ng kanyang sama ng loob at galit sa isang kapwa kapatid sa iglesia. Maaga ko na siyang pinigil, kapatid. Unang-una, hindi ito yung tamang lugar para sabihin mo yan. Pangalawa, wala dito yung kapatid na sinasabihan mo ng mga kapaitang meron ka. So, ihinto natin yan. Let's talk about something else. Yun po yung tamang diwa. At hindi mali rin na magkimkim ng galit. Mali din na magkimkim ng kapaitan. Sa halip po, nilalapitan natin yung inaakala nating nagkasala sa atin ng pribado. Lalapitan natin siya ng siya lang. Tapos, pwede rin kasing lalapitan mo nga ng pribado, pero lalapitan mo naman na nagpupuyos ka sa galit.
talaga nanggigigil ako sa'yo. Talagang no joke. Talaga naiinis ako, na yayamot ako sa gusto kitang, ewan ko ba, yung gano'n, na pwedeng napupuno na yung ating kalooban ng pagkamuhi at pagkagalit. Parang noong lang linggo rin natin nabanggit na yan sa mata ng ating Panginoon Kristo, katumbas na rin daw ng pagpatay ayon sa Matthew chapter 5. Sapagkat ang Panginoon, hindi naman tumitingin laang sa ginagawa mo sa labas, kundi yung laman at disposisyon ng ating puso. Lalapitan mo, sana sa diwa ng kababaang loob at pag-ibig. Yun yung tamang diwa, mga kapatid. Kababaang loob at pag-ibig na huwag nating kalilimutan na yung nilalapitan mo yan uli. Kapatid! Kapatid siya. Maaaring siya'y kapatid na nagkamali sa'yo, nagkasala sa'yo, pero siya'y kapatid. So sana po, yun maghari sa ating kalooban. Aakayin natin siya sa tulong at awa ng Panginoon, sa pagsisisi. Aakayin natin siya na maibalik sa tamang pakikisama sa ating Panginoon. Ganito po yung pinakapuso ng ating Good Shepherd. Hindi siya nalulugod. Kapag ang kanyang mga tupa ay naliligaw, ang nais po niya yung kanilang pagsisisi. Yun yung mangyari. Yung kanilang panunumbalik at gusto niya mauwi ito sa pagkakasundo. Sinabi ni Jesus, if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Di ba? No? Kung nakinig siya, yung kayo pa lang, nakinig na siya, thou hast gained thy brother. Napaganda po ng purpose ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po niya sinabing, you have won the argument. Di ba? Kung nakinig siya, panalo ka sa argument. Hindi. Thou hast gained thy brother. Yan po ang tunay, mga kapatid, na goal, na purpose ng church discipline. Hindi po ito tungkol sa pagpapatunay na tayo ang tama. Hindi po ito tungkol sa pag-ibig na naghahangad na maibalik ang isa, kundi ito po'y tungkol sa pag-ibig na naghahangad maibalik ang isang kapatid sa tamang paglakad sa kanyang Panginoon. Now, interestingly, let me read this. Nabasa natin somewhere. Kasi sabi, thou hast gained, ang emphasis nung babasahin ko doon sa thou hast gained, yung salitang gain, na ipagwagi mo, o sa ibang salin won thy brother. Allow me to read this. The Greek word translated won was originally used of accumulating wealth in the sense of monetary commodities. Yung pala yung gain doon. Parang ikaw ay nakakuha ng napakahalagang kayamanan. Yun yung gain doon. Here, it refers to the gaining back. Dito sa Matthew 18, it refers to the gaining back of something of value that is lost. Namely, an erring brother. When a brother or sister strays, a valuable treasure is lost. And the church should not be content until he or she is restored. I hope yun yung diwa na meron tayo. Kapag may isang kapatid na kailangan nating isailalim sa discipline, dapat ang pakiramdam may mahalaga sa amin na kailangan naming bitawan doon sa gayong normal relationship in the church. Mahalaga siya at nakapanghihinayang. Kaya nga gugustuhin mo na maibalik siya, mai-restore siya dahil hindi siya walang kwenta, mahalaga siya. You see. So I hope nagpapatuloy yung gayong diwa sa mga puso natin. Ang iglesia po, mga kapatid, ay isang covenant community. Pinag-iisa po tayo ng Diyos kay Kristo. Kaya may pananagutan tayong bantayan ang isa't isa. May pananagutan tayong alagaan ng isa't isa. And for that matter, yung ating buong well-being. Amen? Kaya nga, concern tayo, for example, sa kamusta na ba yung mga kapatid natin na nasa ospital? Kamusta na ba ang mga kapatid natin na may karamdaman? Dahil
bahagi sila ng community na kung saan ay nakabilang tayo. At ang nagsama-sama sa atin, don't we ever forget, it is the Lord who adds to the church, such as should be saved. So, hindi naman tayo namimili kung sino ang gusto nating makasama sa loob ng church, kundi ang Panginoon ang nagdadagdag. And, lest we question the wisdom of our Lord Jesus Christ, let us submit to His will, let us submit to His wisdom. Hindi yung parang, teka muna, Panginoon, parang, ba't naman kasi dinagdag pa sa church yan eh? Yung mga ganon. Hindi po. May karunungan ng Diyos sa bawat isang kapatid na idinagdag niya sa iglesia. So, kaya po ang church discipline ay hindi lamang responsibility ng mga pastor at ng mga elder. Alam nyo, every time na pumapasok tayo sa pangangailangan ng church discipline, yun nga po yung pinakamalaking kalungkutang meron tayo. Kaya nga sinasabi natin pagdating sa usapin ng church discipline, nagbabagal tayo eh. Sapagkat gusto natin bigyan ng pagkakataon at panahon ng pagbabago ng isip, marahil ay pagsisisi. Hindi tayo nag-atat, yung sa salitang mas madaling maintindihan, hindi tayo nagkukumarat na disiplinahin ng isang kapatid. Pero dumarating yung panahong kailangan na nating harapin yung hindi na natin pwedeng i-deny na mga pangyayari. So nagsisimula po ito sa mga ordinaryong mananampalataya na nagmamahal sa kanilang mga kapatid ng sapat upang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Doon nagsisimula yun eh. Kung sa simula pa lang, inaaral na natin yung speak the truth in love. Kapatid, teka muna, mukhang yung tinatahak mo, medyo papunta yan sa panganib. Ngayon pa lang binababalaan na kita. May turo ang Biblia, may aral ang Diyos. Maiiwasan po sana natin, kung yan practice ng bawat isa sa atin. Hindi yung pag may chismis, sarap na sarap ka. Hige mo. Yun po ang mali. Lalong lalala ang usap. Imbis na sa ipagkakasundo, sa ikalalala. Hindi sapat na nakatahimik ka lang. Kasi may excuse na iba yun eh. Hindi naman po ako na, nasa bate. Ako'y nakinig lang. Nakinig ka. Binigyan mo ng lugar ang gayong venting na lihi sa order na tinuro ng Biblia. Ang order pumunta ka doon sa tingin mo nagkasala sa'yo, siya kausapin mo, rekta. Nakukuha ninyo? Kaya yung being silent, hindi ibig sabihin being not guilty. Dapat itinuwid at itinutuwid. At itinuturo yung mas tamang hakbang. So muli, itong usapin ng church discipline na hindi po ito responsibility lang ng pastor o elder. Nagsisimula po ito sa mga ordinaryong mananampalataya na grabe yung pagmamahal sa mga kapatid. Ayaw mapahamak ang kapatid na, sige, siguro initially you will hate me, pero kapatid, ito ang tamang tanaw dyan insofar as the Bible is concerned. So, gusto kitang ituwid. Mahal kita, pero gusto kitang ituwid. At alam natin, may pagtutuwid na hindi na nanggagaling sa pagmamahal. Tayo yung mga karamihan dito yung magulang eh. Hindi naman kung may tinutuwid mo yung anak mo, namumuhi ka sa anak mo. So, yun siguro yung pinaka-classic na illustration and example. Ang tunay na pag-ibig mga kapatid hindi nagkukonsiste sa kasalanan. Sa halip inaakay nito ang kapatid pabalik sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Yung pagpapaalala sa kanila, anuman yung tila gustong mag-overcome sa iyo, kaya yang mas mapanayigan ng biyaya ng ating Panginoon. Familiar, I just read this last Sunday. Love rejoiceth not in iniquity. It rejoices, but it rejoices in the truth. So ano ang mga praktikal na pag-a-apply nitong so far na talakay na natin? Well, isa doon ay kapag may kapatid na nagkasala laban sa atin, laban sa akin, handa ba akong lumapit sa kanya ng may pag-ibig at kababaang loob? Masosolve na agad ang problema kung doon pala naging resolve na tayo. Once and for all, dapat ayusin to.
Kapag ako ang kinokorek naman, marunong ba akong tumanggap ng pagsaway bilang biyaya ng Diyos para sa aking paglago? Yung iba, minsan problema ng pastor yan, minsan mga isang buwang kang di nakibo ng kapatid. Bakit? Natamaan pala sa sermon. Ano ba malay ng pastor kung nakababasa pa ng pastoran lahat ng nangyayari sa buhay at lahat ng iniisip natin, pero sapagkat you preach and teach the truth, hindi malayo talaga na pwede kang may masaling. Yung mga touch me nots sa buhay natin, no limitangir, minsan rin nasasaling. Kaya ang tamang diwa, kung tayo naman yung itinutuwid, gayak po ba tayong pakorek? Marunong ba tayong tumanggap ng pagsaway? Yan po kasi daan sa biyaya. Kung tayo handang patuwid, merong pagkakataon ng biyaya na baguhin yung ating isip at disposisyon. Ang hangarin po ba ng ating puso, ng aking puso, maibalik ang aking kapatid, ma-restore ang aking kapatid at mapatunayan, hindi yung mapatunayan ko lang na ako ang tama at siya ang mali. I hope na klaro yon sa ating pag-iisip. Now moving on, let us read verse 16. So, halimbawa, hindi niya pinakinggan yung pribadong pagtutuwid at pagpapaalam sa kanya noong problema. Ang sabi ng verse 16, but if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. So kung tumanggi po ang isang kapatid na makinig sa pribadong pagsaway, dapat hindi agad tayo give up, mga kapatid. Bilang mabuting pastol po, ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na pag-ibig marunong magtiyaga. Amen. You don't easily give up. You see, patuloy na sisikapin na maibalik ang isang kapatid. Kaya sabi niya, take with thee one or two more. Hindi ito para po madagdagan ang kahihiyan ng nagkasala. Teka, tatawagin ko si Galerit ganyan para tatlo o apat na kami nakakaalam ng kamalian mo. Hindi yon ang purpose ng pagtawag ng one or two more. Kundi upang lalo po siyang matulungang makita ang katotohanan at mahikayat na magsisi. Amen? Yun po ang purpose doon. Kasi pwedeng, nagdududa ako sa iyo Pero pagka may higit sa isa na tatawag ng kanyang pansin, baka nga mali ako ng tanaw, mali ako ng interpretasyon, mali ako ng, yung ganun po ba? Kung higit na sa isa ang nagpapaliwanag sa iyo ng iyong direksyong tinatahak. Yun yung purpose. At yung prinsipyong po ito ay kasing tanda na ng Old Testament. Nanggaling pa po ito sa Lumang Tipan, kung saan po ang bawat issue, yung bawat usapin pinagtitibay sa pamamagitan daw ng 2 o 3 saksi. Mga kapatid, ipinakikita po nito na ang Diyos natin, ang ating Panginoon ay Diyos ng katotohanan, Diyos ng katarungan, Diyos ng kaayusan. Hindi natapos doon sa, hindi ka ba pinakinggan? Sige, tapos na. Hindi, patuloy na abutin at sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ay magkaroon ng pagbabago ng puso. So, hindi po kumikilos ang iglesia batay sa ating emosyon. Hindi po nagre-react ang iglesia batay sa chismis o personal na galit. Ang lahat po dapat gawin sa ilalim ng authority ng salita ng Diyos. Yun po yung malinaw dyan. Verse 17, yung unang bahagi. Moving on. If he shall neglect to hear them. Nagsimula sa pribadong pagtawag ng pansin at pagtutuwid. Ngayon nagsama na ng higit sa isa. Ayaw pa din. Ang sabi po, ang tagubilin sa atin, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Kapag ka po tumanggi pa rin, makinig ang isang kapatid matapos ang pribadong pagsasaway at ang
panawagan po ng 2 o 3 witnesses, ay sinabi ni Jesus Christ, tell it to the church. Sa punto pong ito, mga kapatid, ang usapin ay hindi na lamang po personal. Ang dahilan bakit hindi siya nagiging personal at hindi siya nananatiling pribado, dahilan po doon sa refusal noong nagkamali na magbago siya ng direksyon Kaya nauwi doon Kaya kinailangang dalhin sa community of believers. Ito po kasi ay nagiging usapin na ng church. Sapagat ang bawat member ng simbahan ay iisang katawan lang kay Kristo Sabi nga, di ba, naririnig nating madalas, kasabihan nating mga Filipino, yung sakit ng kalingkingan dama o ramdam ng buong katawan. Kaya hindi ubrang baliwalain Kahit kalingkingan lang ang masakit, nararamdaman na ng buong body So you've got to address the problem already. So bilang mabuting pastol, hindi po hinahayaang maligaw. Hindi niya inahayaang maligaw ang kanyang mga tupa. Maligaw, tapos mag-isa na lang, mas delikado. Ginagamit niya ang buong church bilang kasangkapan po niya upang tawagin ang naliligaw na kapatid pabalik sa kanya. Ang kasalanang hindi po pinagsisisihan ay hindi lamang nakakaapekto sa isang tao. Tulad po ng isang may sakit na bahagi ng katawan, kagaya ng halimbawa ko kanina, maaari po itong makaapekto sa kalusugan, pangkalatang espiritual na kalusugan ng buong church. At palagay ko sasang-ayon kayo dyan. Di ba, no? Kung merong unaddressed sin sa loob ng simbahan, ramdam natin yun Ramdam natin yun. Ngunit pansinin po natin yung nagpapatuloy na mabuting kalooban ng ating Panginoon. Kahit po sa puntong ito, ang layunin ay hindi pa rin ng pagpapalis, kundi ang pagpapanumbalik. Muli at muli, mga kapatid, inaabot ng Good Shepherd ang kanyang naliligaw na tupa at inaanyayahan itong magsisi at bumalik sa kanya. So, ito po ay hindi po ito tanda ng kakulangan ng pag-ibig. Sa halip, ito po ay bunga ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia at sa bawat isa sa kanyang mga tupa. Doon sa pangalawang bahagi ng verse 17, Matthew 18, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. So ito ang pinakamabigat na bahagi ng church discipline. Gayunpaman po, hindi tayo dapat magkamali sa ibig sabihin ng mga salitang ito ng ating Panginoon. Hindi niya po tinuturuan ng kanyang iglesia na kamuhian, nililinaw ko pong mabuti yon. Hindi mo mababasa dun yon. Hindi niya tinuturuan ng kanyang iglesyang kamuhian, kotyain, tratuhin, may kalupitan ang taong nagre-refuse na mag-repent. Nasusundan niyo mga kapatid, mahalagang madiinan yon. Hindi yun ang sinabi doon. Total naman ayaw niyang bumaling, pabalik sa katwiran, kamuhian niyo siya. Hindi po yun ang sinasabi. Kutyain niyo siya. Hindi rin po yun. Si Jesus po mismo, mga kapatid, ang nagpapakita ng habag. Sabi, itrato daw na parang Gentil or Gentile. Ang Panginoon sa Kristo mismo nagpapakita ng habag sa mga Gentiles. Amen? Siya mismo yun At siya rin ang nagpapakita ng habag sa mga maniningil ng buwis. Kagagamit pa lang nating example. Si Matthew, who used to be Levi. Hindi ba ang umabot kay Matthew? Walang iba kundi ang mabuting pastol. So, wag nating maipagkamali ang ibig sabihin ng itrato nyo siyang Gentile. Ang ibig sabihin niya kutyain na natin. O kamuhian natin. Wala na pong mas lalayo pa sa katotohanan pag gano'n natin siya ininterpret. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, hindi na maaaring kilalanin yung taong yun bilang isang nagtatakat rin na member ng ating covenant community. Dahil meron na siyang patuloy niyang nilalabag So, parang kumbaga nagiging unfaithful ka na doon sa tinuturo ng banal na kasulatan. Dahil ang Gentile
unbeliever yun eh. Infidel yun eh. So sa ganung tanaw, hindi mo sinasabing unbeliever siya. Hindi mo siya tinatatong unbeliever, kundi yung desisyon na ginawa niya eh, lihis at kontra doon sa dapat sana pasya ng isang believer. Nakukuha po ninyo? Nasusundan po ninyo mga kapatid? Hindi siya tinuturing na unbeliever, kundi yung hakbang na ginagawa niya na ayaw niyang mag-repent ay yun po ay nakikita sa unbeliever, yung katigasan ng ulo, katigasan ng puso, yung po ay ugali at attitude ng isang unbeliever. Sa ganung punto, ganun siya tinatanaw. Dahil sa kanyang patuloy na pagsuway, ang kanyang ipinapahayag na pananampalataya ay hindi na umaayon sa kanyang pamumuhay. Yung sinasabi niyang patotoo niya sa relasyon niya sa Panginoon at yung lakad niya o pamumuhay niya. Ito po yung tinatawag natin na karaniwang tinatawag nating excommunication. Yun po yun. Now, sa unang tingin po, tila mabigat yung hakbang na ito. Ngunit kung pag-iisipan po nating mabuti, ang pinakamapagmahal na magagawa po ng iglesia, huwag kumpirmahin ang isang taong nagpapatuloy sa kanyang hayagang pagsuway laban sa Diyos. You don't say, okay ka lang, sige, no problem, tuloy mo lang. Don't do that. Alam nyo, yung kaya yung diwa huwag ka na lang umatin muna. Don't do that. Maling paano yung huwag kang umatin na lang? Anong payo yun? Hindi ba mas kailangan niya ng salita ng Diyos? Sa mga panahong siya nalalabuan sa kanyang landas na o kaya naman dumalo ka na lang sa simbahan na hindi nagdidisiplin. Hindi po yun yung tamang pasya, mga kapatid. Wala yun doon sa mga talatang ating pinag-aaralan. Kasi po, pagka gano'n na naging diwa natin, okay lang, walang problema, walang nagbabago. Nagbibigay po tayo ng false assurance at yung false assurance ay hindi ekspresyon ng pag-ibig. Pagka sinabi mo sa isang somebody na may malinaw na meron na siyang malignant na karamdaman, sasabihin mong wala ka lang, okay ka lang, no problem. Normal ang lahat. Hindi po yun pag-ibig. Sapagkat lalong lalala yung malignant na marahil bukod na meron siya. So yun po ang ibig nating sabihin. Ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay nagsasabi ng katotohanan upang magkaroon pa ng pag-asang magsisi ang makasalanan. Napakahalaga po na yun ay mahalaga pong maunawaan natin at napakahalaga na tayo nagkakaisa ng pagsang-ayon doon sa bagay na yon. Mahalaga yon. Now, ang encouragement naman po sa atin ng banal na kasulatan, nandun pa rin sa context ng ating mga pinag-aaralang talata. Sabi po sa verse 20, kung ginagawa natin ito, kung pinapractice natin ito, ang sabi po ng Matthew 18:20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them." Yun yung encouragement niya sa atin. Yun yung context, no? Kung kayo ay may katapatang tumutupad dito sa aking gabay, sa inyong church life, kasama nyo ako. Nandun ako. You see. Madalas po, ginagamit ang mga talatang ito bilang pangako tungkol sa pananalangin. Amen? Di ba? Where 2 or 3 are gathered. O kaya naman, kung halimbawa, kaunti lang ang dumadalo sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya, ginagamit natin yung talatang yan, pang-encourage sa isa't isa. Where 2 or 3, okay lang yan. Kasama natin ang Panginoon. Bagamat totoo po yun, nakasama natin ang ating Panginoon. Sa konteksto po ng Matthew 18, pangunahin po tinutukoy ni Jesus Christ dito yung authority ng church sa pagsasagawa po ng church discipline. Huwag nating i-pull out of context yung talata na yun. Parang sinasabi ng Panginoon, encouragement niya, sinasamahan ko kayo kung yan ay pinapractice ninyo. Hindi ako malayo sa inyo. Anong purpose? Para palakasin ang loob ng kanyang church. Ibinibigay po ito ni Jesus na napakagandang pangako.
At ano dinadala nun sa atin? Nagdadala po ito ng kaaliwan sa isang napakalungkot na gawain. Amen? Malungkot yun eh. Whenever we practice church discipline, malungkot yun. Dahil tayo po ay para ng magkakapatid dito. Pero ito'y nagdadala ng kaaliwan. Sa napakahirap, at yan sinasabi ko mula sa punto de vista ng isang pastor, sa mga napakahirap na sandali ng church discipline, hindi raw po pala nag-iisang iglesia. Ang ating Good Shepherd ay naroon mismo sa gitna ng kanyang bayan. Siya ang nagbibigay po ng karunungan, siya ang gumagabay, siya po ang nagbibigay ng katotohanan at siya po ang nagbibigay ng masaganang biyaya upang maisagawa ang napakahirap ngunit mapagmahal na gawain ito. Let us not forget that. Ang church discipline, mga kapatid, ay hindi po kalaban ng masaganang biyaya. Isa itong kapahayagan ng masaganang biyaya ng Diyos. Di ba? Kung may hakbang para i-restore ang isang nalalayo na, masaganang biyaya yun. Amen? Napakasaganang biyaya yun. Kaya sa bawat hakbang po ng prosesong ito, nakikita natin yung sinserong puso pa rin ng ating mabuting pastol. Nakikita natin yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang naliligaw na tupa. Ang haba ng kanyang katiyagaan, yung kanyang long-suffering. Ang kanyang malasakit. Nakikita natin yung malasakit niya sa purity ng kanyang church. Nakikita rin natin yung kanyang pangangalaga sa kanyang people, sa kanyang confident people. Ang kanyang walang sawang hangarin na maibalik ang kanyang mga anak sa tamang pakikipaglakad sa kanya. Nawang aking final exhortation sa inyo, mga kapatid, kung ikaw halimbawa ay lumalakad ngayon sa kasalanan at kung ikaw sa ngayon kasalukuyan ay malayo sa Panginoon, naway pakinggan mo ang tinig ng ating mabuting pastol. Ang kanyang panawagan sa iyo ay hindi upang ikaw ay ipahiya, kundi upang ikaw ay magsisi, ikaw ay bumalik sa kanya, at muling maranasan ang kagalakan ng pakikisama sa kanya. Oh, mga kapatid, alam nating lahat yan dahil karanasan nating lahat. Whenever we are living in sin, mabigat ang ating pakiramdam. At ang paraan para mawala yung bigat na yon ay yung ma-release yung kasalanan at maihingi natin ng tawad sa Panginoon at yung tayo muling makabalik sa landas na matuwid at makatuwiran. Na kung ikaw naman ang kailangang magtuwid sa isang kapatid, gawin mo ito ng may katotohanan at pag-ibig. Gawin mo ito na may pusong handang umiyak kasama niya, hindi para bugbugin siyang lalo at ibagsak siyang lalo. Amen? Mahalaga yung bahagi na yun. Ikaw ba, kailan ka huling umiyak sa isang kapatid na nag-i-struggle sa isang kasalanan? Dahil yun ang gugustuhin mo rin gawin sa'yo pagka ikaw naman yung nandoon sa ganung kalagayan. Amen? Tandaan mo na ang layunin ay hindi lang maiwagi yung argumento mo, maiwagi yung pakipagtalo mo, kundi ang maibalik ang isang kapatid na mahal ng kanyang Panginoon. Kung paanong ikaw ay mahal ng Panginoon, ang ating mabuting pastor. At kung ikaw naman ay kabilang sa iglesia ng ating Panginoon, magpasalamat ka sa isang tagapagligtas na hindi pinababayaan ng kanyang mga tupa sa kanilang paglayo sa kanya, sa kanilang kasalanan. Bilang mabuti pong pastol, patuloy niya tayong hinahanap, patuloy niya tayong itinutuwid, patuloy niya tayong dinidisiplina, patuloy niya tayong inaakay pabalik sa kanyang sarili. Sapagkat anong sabi, familiar sa marami sa atin, Hebrews 12:6, whom the Lord loveth, He chasteneth. Amen? Ang iniibig ng Panginoon ay kanyang itinutuwid. Ang kanyang disiplina po, mga mahal kong kapatid, ay hindi tanda na tayo ay kanyang itinakwil, kundi patunay na tayo ay kanyang minamahal. Nawa po, samahan tayo ng Panginoon
habang patuloy nating tinatahak ang isang bahagi na ito ng ating church life, at maghari po nawa ang pag-ibig. Gaya ng sinabi ko kanina, kung ito ay ating mauunawaan ng tama at tatanggapin na ito ang turo ng Panginoon, walang dahilan para ito ay ating tutulan, walang dahilan para ito ay maging sagabal para sa atin. Meron tayong diwa na magsasabi, nais ko na ang iglesia ay patuloy na maging kasangkapan ng Panginoon para sa patuloy na paglago, paglalim, at welfare, well-being ng bawat isang tupa na minamahal ng mabuting pastor. Purihin ang kanyang pangalan.